Siguro may pasalubong siya sa akin. Halika rito sa labas. Opo, andyan na, Nay! Wow! Di ba? Ang ganda ng halaman. Binili ko to sa palengke. Kala ko hiningi nyo lang yan sa kapitbahay. Wala nang nahihingi sa panahon na yun, Bebang. Hindi nyo man lang ako binilihan ng bagong damit. Inuna nyo pa yung halaman. Ay, tignan nyo po itong damit ko. Punit-punit na. Pasensya naman. Sa susunod, pagpunta ko ng palengke, bibilihan kita ng bagong damit. Totoo po, Nay? Bibilihan nyo ako? Oo naman. Pero syempre, alagaan mo muna itong bago kong halaman. Sige po, Nay. Alagaan mo yan. At diligan mo yan, ha? Kung hindi, naku, mayayari ka sa akin. Hindi kita bibilihan ng bagong damit. Opo, aalagaan ko po itong mabuti. Later. Na. Bebang! Oy, Iska! Ano yung ginagawa mo? Dinidiligan ko tong halaman ni nanay. Plantita ka na din? Pang matanda lang yan eh. Hindi ako plantita. Pinapalagaan sa akin to ni nanay. Para bilihan niya ako ng bagong damit. Ganun ba? Sige, tulungan kita para mabilis siyang lumago. Pinapaliguan mo dapat yung halaman. Hindi pwedeng wisik-wisik lang. Ganun ba? Anong gagawin natin? Ayan. Dapat binababad yan sa tubig para lumago yung ugat. Para mabilis na siyang lumaki. Ay, ganun pala. Ang galing. Turo yun ng nanay ko. Magaling siyang magtanim. Fresh na yung halaman ni nanay. Hindi pa yan tapos. Binibilad pa yan sa araw para lumakas at magkabulaklak agad. Hindi totoo yan. Ganun ba? Oo, kasi ang araw, vitamin siya ng mga punot halaman. Baka naman masunog to sa araw, Iska. Hindi yan, Bebang. Sige, dyan mo yan ilagay. Baka masunog na yan. Ang tagal na yan sa araw. Hindi yan, Bebang. Magtiwala ka sa akin. 2 hours later. Hala, Iska! Hala, lagot na lanta. Akala ko ba lalago? Bakit nalanta? Yari ka niyan sa nanay mo, Bebang. Bakit ako? Ikaw gumawa niyan. Hala, buhayin mo to, Iska. Kamusta na kayong halaman ko? Masilip nga? Bebang? Hala, yan na si Aling Sitang. Yari ako nito. Bebang, ano na nangyari sa tanim ko? Nay! Bakit nalanta? Anong ginawa mo? Kamahal-mahal niyan? Hindi na kita bibilan ng bagong damit. Ikaw kasi, Iska, kung ano-ano pinagagawa mo. Ayan tuloy, hindi na ako bibilan ni nanay ng bagong damit. Kawawa naman si Bebang. Bebang, tignan mo tong bago kong laruan. Gumagapang. Patingin nga. Wait lang, ilalapag ko lang sa kalsada. Paikutin ko lang to para gumana. Ayan, ready na si Chan-Chan. Game na, princess. Bitawan mo na siya. Okay, 1, 2, 3, go! Hala, ang cute niya. Gumagapang nga. Lumalayo na siya, princess. Sundan natin. Chan-Chan, wait mo kami. Princess, si Iska, nakagat ng ahas. Kailangan natin siyang gamutin. Anong gagawin natin, Bebang? Hindi natin madala si Iska sa ospital kasi ang layo. May dala ka bang gamot sa bag mo? Tignan mo nga. Wait lang, titignan ko. Baka meron akong gamot dito. Sapatos. Hangin. Sandok ng kanin. Bangkok. Laruan tip-tip-tipan. Damit. Remote. Ano yan, princess? Iba-iba yung laman ng bag mo. May mga laro at gamot sa kusina. Kaya nga eh. Ito rin, plancha. Paano ba yan, Bebang? Wala akong gamot dito. Hindi natin magagamot si Iska. Oh, no.
Alam ko na, princess. Maghahanap ako ng halamang gamot para itapol sa sugat ni Iska. Ayo nga, no? Magandang naisip mo, bebang. Wait ka lang dyan, ha? Maghahanap ako ng halamang gamot. Bantayan mo si Iska. Bilisan mo lang, bebang, ha? Okay. Saan kaya ako makakita ng halamang gamot? Ay, ayun! May bayabas! Mapisa yun sa sugat! Sana, mapagaling nito si Iska! Okay na to! Babalik na ako sa tent namin! Princess! Nandito na ako! May nahanap ka bang halamang gamot, bebang? Meron! Ito ho! Daon ng bayabas! Dikdikin mo na yan para ilagay sa sugat ni Iska! Yahoo! Ayan, kumatas na! Pwede na yan, bebang! Sana, effective to! Iska, eto na yung gamot mo, ha! Bebang, magluluto lang ko ng pagkain natin, ha? Para may makain tayo. Sige, habang ginagamot ko si Iska. A few moments later. Ito ang diskarte para makaluto sa gubat. Napanood ko to sa YouTube. Sana gumana. Anong lulutuin mo, princess? Ang ganda ng lutuan mo, ah. May dala akong noodles dito, bebang. Ito yung nilutuin ko. Sana masarap yung niluluto mo para mabusog ako. Ayan na, bebang. Kumukulo na. Luto na yung noodles. Wow! Ang galing mo, princess. Nakaluto ka nga. Sabi ko sa'yo eh, ang Girl Scout laging handa. Dapat marunong magluto sa gubat. Bebang, princess. Princess, si Iska, nagising na. Gumana yung nilagay kong halamang gamot. Iska, mabuti namang gising ka na. Umuwi na tayo. Ayoko na rito sa gubat. Sobrang delikado. Kainin na lang muna natin itong niluto kong noodles habang may nitinit pa para may lakas tayo. Patikim ako niyan, princess. Ay, ito, bebang. Ew! Kadiri! Ang pangit ng lasa! Ang alat! Patikim nga! Ang alat nga! Saan mo ba kinuha yung tubig na pinangsabaw mo rito, princess? Doon oh, sa may bukal, malapit sa kalabaw. Kaya pala maalat eh. Kasi ihin ng kalabaw yung naigib mo, hindi tubig. Nyeh! Si princess talaga, pasaway, pinangsabaw yung ihin ng kalabaw. Ano ba yan? Sayang niluto ko, gutom pa naman ako. Hello guys! Matutulog muna kami rito sa tent namin ngayong gabi. Tapos bukas, uwi na kami. Na-experience nyo na ba mag-camping sa gubat bilang isang Girl Scout o Boy Scout? Anong natutunan nyo? Mag-like at mag-comment lang kayo. Bye-bye! Princess, Iska, nandito na tayo sa gubat. Bilang Girl Scout, ready na tayo dito mag-camping. Wow! Ang ganda naman dito! Ang daming puno! Dito ba tayo magka-camping, bebang? Parang nakatakot naman! Diba? Girl Scout tayo! Dapat hindi ka takot, princess! Kaya nga, ang Girl Scout matatapang, hindi matatakutin! Mga Girl Scout, makinig kayo! Nandito na tayo sa taas ng bundok. Konti na lang lalakarin natin, makakarating na tayo sa camping site. Teacher, pagod na ako. Pwede po bang magpahinga? Kanina pa tayo naglalakad eh. Uy, princess, bawal magreklamo. Gutom na kasi ako, bebang. Nangihina na yung katawan ko. Walang hihinto, walang magpapahinga. Sumunod lang kayo sa akin para hindi kayo maligaw. Naintindihan? Apa, teacher! Girl Scout, let's go! Follow me! Tara na, princess! Bilis! Let's go!
Hindi ko na talaga kaya. Gusto ko na magpahinga. Kakain nga muna ako. May dala naman pala akong pagkain dito.